ukol sa inyong pinagtatalunan ngayon, mga isyong ginugulo ninyo, nauuwi pa nga sa pag-impeach sa ating Vice President, ang lahat ng yan sa aking palagay ay walang kapupuntahan. Sapagkat yan ay makakapag-aabala lang sa inyo sa dalawang kapulungan. At hindi magko-contribute ng kahit anong pagtatagumpay at kabuluhan sa isang buhay ng isang Pilipino. At sa aking palagay, yan ay isang bagyo na nasa isang tasang kape. Isip-isipin mo yan din. Storm in a teapot. Opo. Ngayon, kung kami sa House of Representatives, matibay ang ating pagpapahalaga sa ating leader. Ito nga, gumawa silang manifesto Opo, kahapon tinatalakay na natin yan, Kong. Ito babasahin ko itong... Para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan, itinagalog pa ninyo. Isip-isipin yung ipinaliwat na po namin sa Tagalog, Kong, para higit na kapakinabangan ng ating kababayan. Tama naman ito Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Nakita mo na yan. Napakagandang subject matter dyan. Ay, opo naman. Nag-declare ng pagkakaisa. Sino ba yung lalaban sa pagkakaisa dyan? Walang matinong isip na lalaban dyan, Kong. Pag hindi matinong isip mo, lalabanan mo yan, Kong. Kapag ba yung pahayag ng Pangulo sa magitan ng kanyang opinyon ay hindi mo man lang binigyan ng pansin, ipinagkibit balikat mo lang. Hindi man lang kayo nagpulong para pag-usapan yung dapat nating gawin kung paano natin aaksyonan yung opinyon na yun ng Pangulo. Diyan, tandaan natin, yun po ay opinyon, pagpapahayag ng ating leader. Hindi po nanggaling sa isang karpintero. Hindi po nanggaling sa mangingis. Kung sino man. Kung sino man. O sa tindera sa palengke. Hindi sa pagmamaliit po ng mga opisyo sa ating bansa. Ang gusto lang po nating i-dramatize at bigyan po ng emphasis. Ito po ay pagpapahayag ng Pangulo ng Republika. Kung kayo po ay nagdeklara ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan, ang sinabi ng Pangulo may kinalaman sa pagtatanggol sa bayan. Opo naman. Sapagkat sinabi niya, harapin natin ang maraming problema ng ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Ipagtanggol natin ang ating bansa. Tulungan ninyo ako. Sa pupunta yung pinag-uusapan ninyo, walang kakwenta-kwentang bagay na napakaliit, ngunit gusto pa niyong palakihin. Paano ngayon magiging mabisa itong manifestong ito? Alam mo ba yung salitang pagkakaisa dyan? Kung ilang beses ginamit sa manifestong ito? Baka hindi nyo binilang. Ako binilang ko meron mo. Hindi ko napansin ko. Ako ganun ako Pag binasa kong isang bagay, kasi yun ang importante, no? Yung pagkakaisa Gusto kong usisahin, gusto kong himayin. Kasi nakasentro sa pagkakaisa. Pagkakaisa. Yung salitang pagkakaisa, magkaisa, nagkakaisa, bilangin mo, 9 na beses na ginamit sa manifestong ito. Sa akin palagay din, sapagat ipinagdiinan nila, inulit-ulit nila ang pagkakaisa. Palagay ko dapat isinabuhay nila ito. Baka nasa puso nila yon. Ang tanong, nasa puso mo ba ang pagkakaisa? Nawa ko, nasa puso talaga nila. Kung gano'n, kung nasa puso mo, bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaints? Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Sa salitang kanto dyan, pwede bang maglubay kayo dyan? Parang tantanan nyo na yan. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kahibangan? Parang ganun dyan Di ba? Ikaw, Nelson, masyadong wala kang kibo dyan. Yun nga yung napansin namin ni Jen kahapon. Nung kaming dalawa pa lamang, ay sinabi namin, baka hindi nila naintindihan yung pagkakaisa dahil ilang beses nga nilang ginamit yan sa manifesto ko. Ay, yung 9 na beses. 9 na beses. Yes. Ibig sabihin nito, pinangangalandakan nila. Ilalaban nila ito ng pukpukan. Sapagkat dito nakabatay ang manifestong ito. Ang tanong, ito ba'y totoo? Ito ba'y may laman? O baka naman puro tayo salita?
Madaling magsalita ng pagkakaisa. Opo. Pero kailangan patunayan mo sa lahat ng bagay. Sa gawa. Patunayan mo kung talagang ikaw ay may pagtatanggol sa bansa mo, magsimula tayo sa pagkakaisa. Ba't hindi kayo makipagkaisa ng diwa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ayun. Meron na siyang naunang pahayag. Nagkibit-balikat kayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo ng maraming impeachment complaint. Anong gusto nyong palabasin? Gusto nyo bang palakihin uli? Sinabi na nga niya, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo eh. So pinararami pa ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang impeachment complaint, Jen? Yan ang gusto nating i-emphasize sa ating mga taga-subaybay. Iminamatwid nila, Kong. Ito, narinig ko yung isang nagsalita, mambabatas din ata ito, hindi naman anya namin pwedeng tanggihan. Kung mayroon mga maghahain yan, bilang anya kami na sa Kamara de Representante, kung ilan man yan, ang obligasyon namin ay tanggapin. Hindi namin pwedeng tanggihan anya yan. Yun ang kanyang iminamatwid. Yun po ang iminamatwid po niya. At pwede mo bang sabihin ang pangalan niyang nagmamatwid na yan? Para naman makita ng ating mga kababayan, malaman. Opo. Para naman, tayo naman, ay transparent tayo din. Sino naman yung nagmamatwid na yan, na pati yung baluktot ay kanyang pilit na itinutuwid? Anong pangalan? Hindi ko nasabihin ko, baka magdamdam sa akin. Pero, hindi niya. Yun ang matwid niya. Yun ang kanyang binabanggit. Hindi naman natin sinasabi na hindi nila aaksyonan. Ang pinag-uusapan natin, Jen, ano ba ang reaksyon ninyo? Ano ba ang gagawin ninyong reply o response dun sa pangunang pagpapahayag ng Pangulo? Hindi nyo man lang sasabihin, mga kababayan, nakapagtala na po tayo ng isang impeachment complaint, meron pa pong sumunod na isa, gusto lamang po naming ipaalam sa inyo, kasi po baka magdamdam kayo sa mga susunod na araw, na iisa lang po ang complaint na tatanggapin namin. Sapagkat sang-ayon